Hello, we're cooking caldereta, beef caldereta for today's video. For our ingredients, bell pepper, red or green, carrots, potato, white onion, and calamansi juice. For ima-marinate natin siya ng saglit. Then, we're gonna use Mamacita's caldereta mix. So, let's start. Let's marinate our beef. So, marinate natin muna yung beef natin. Ayan, lalaki ng hiwa at makakapal. So, gagamit tayo ng pressure cooker for this para mas mabilis. But before that, imamarinate muna natin siya ng soy sauce, calamansi, and pepper. So, I'm gonna use for about 1.5 kilo, 3 tablespoons of soy sauce. I'm using Kikkoman, so mas brood siya, kaya mas kaunti. Then, 2 teaspoons of calamansi juice. Of course, our pepper, mga half teaspoon. So, let's imamassage lang natin siya. Mamassage muna natin yung baka para ma-absorb niya yung marination natin. Then after that, i-brown natin siya using oil bago natin siya ilalagay sa pressure cooker. Yun lang. Madali lang yan. Para ma-ensure natin na malambot yung kalalabasan ng kaldereta natin at tayo masyadong. So ayan, I think imamarinate lang natin siya for about 15 minutes or 20 while nagmamarinate tayo. Prep natin yung mga kailangan natin. Neither of those is actually the rarest. The rarest mob doesn't spawn naturally at all. But before I reveal which armor do you think is the most powerful? The leather body armor? Just ignore. The poison armor. Leave alone. Yan, hihiwain na natin yung gulay natin. So, let's start with our carrots. Babalatan natin yung carrots. Malaking role niya sa kaldereta kasi pwede niyang i-absorb yung excess na saltiness too. Kaya minsan nilalagay din siya sa mga adobes ng karne. O yung sauce niya mismo expected na. Then, next natin yung carrot. Onion. We're using white onion. Actually, same lang naman. We're using the red onion. Gagamit tayo ng 2 onion for this recipe. Mas madami actually, mas masarap. Pero hindi naman natin siya igigisa na. Unlike sa normal na naisosaute natin. Ito, isasama na natin siyang ipapry with the other vegetables. 2 piraso din ng red and green for the views. So, yun lang. Very simple lang yung ingredients ng caldereta. Hindi na siya maraming So, iwain lang natin siya mostly pa square lang or cube yung mga vegetable ingredients natin. Carrot, potato, tsaka bell pepper, and also the onion. So, this is the ideal size. Our onion, simple lang yan. Then, cut it in half, then cross. Yan. Masyadong mahirap i-prepare yung mga ingredients natin for caldereta. Yan. Then, carrots. Then, kalahati lang. Then, for carrots, potato, ganun din. So, approximately, that's it. Then, pwede na natin i-fry yung beef natin. So, ayan, prituin muna natin yung vegetables. Then, next is the beef. Tsaka natin siya ipe-pressure cooker. Mamaya na rin tayo magdadagdag ng water kasi tatansyahin natin, konti lang ilalagay natin na tubig. Yan. Let's start. So, tuwin muna natin yung mga gulay natin. So, yung pag-prito natin, lang, saglit lang, 2 to 3 minutes, no? I think kailangan.
So, season natin siya ng konting salt. Para lang magkaroon ng taste din yung gulay natin. Kaya, konting salt lang. Pag malapit na siya, lalambot na yan kasi parang half cook lang yung gagawin natin. Kukunin. Okay? Yung amoy niya, nakakagutom. Sa mga mahilig magluto ng kaldereta dyan, nakaka-relate sila sa amoy ng kaldereta. Mapapakaning ka talaga. I think the best din ng kaldereta kasi rice. Kami kang rice. Halin lang natin. Then, let's dun sa pakan natin. So, i-make sure lang natin na ma-brown natin all sides of the beef bago natin siya i-pressure cooker para hindi lumabas yung juice ng baka. Lumalakas yung apoy natin. Bawasan natin ng apoy. Low, medium lang. At very basic lang. After that, pwede na natin i-transfer sa pressure. The good thing din, pagka inuuna mo yung vegetable na prituin, yung flavor ng mga vegetables naiiwan dun sa oil. Then, make sure lang na medyo madami din yung oil. I think mga 1 cup, it's enough for this portion ng baka. Para yung, ayan, ang ganda ng pagka-brown. Ang kita mo. Tapos, ayan, brown na brown na. Then, lipat natin dito. Kabila. Then, lalagay natin ng 1 cup ng water. Tapos, papakuluan natin siya ng sobrang mahinang low fire lang. Then, hintayin natin tumunog. Tapos, mga 15 minutes lang ng pressure cook. Ayan, after 30 minutes, pwede na nating patayin. Papatayin na natin. And then, hindi na natin pasisingawin. Lulutuin muna natin siya dyan. Hanggang sa wala na siyang pressure sa loob. Ayan. So, nilagay na natin yung I think mga 2 tablespoon ng tomato paste and the Mamacita's caldereta mix. So, yan na siya ngayon. Malambot na yung baka. Kailangan lang natin siyang i-simmer doon sa tomato paste. Ilalagay na natin yung mga vegetable. So, maglalagay tayo ng peanut butter. Mga 1 tablespoon. Para mas lalong lumapot siya. Tsaka yung tamis nung peanut butter. Lalagay na natin yung vegetable na pinrito natin. Sabay-sabay na natin. Almost cook na rin yung vegetable natin. Maglalagay pa ba tayo ng cheese? Feeling ko hindi na. Hindi ako fan ng melted cheese pag sa caldereta. I stick on the sourness ng tomato and yung sweetness ng peanut butter. Siguro kailangan lang natin ng konting spicy. Source ng spicy. Kaya natin ulit. Okay na ng lasa. For me, malasa na siya. Yan lasang kaldereta na siya. Oo, natin. So, ayan. Luto na yung natin, kaldereta natin, no? Ayan na siya. Ayan. Ayan na po ang aming kaldereta. So, very basic lang yan.
Ayan. Ayan, titikman na natin yung caldereta. Bigyan tayo ng rice. Yung sauce. Sarap. Sarap. Tamang-tama yung gulay. Kala ko hindi luto. Hot. Sarap naman. O hindi? Sarap. Ito ba? Good job.